Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay um, adusi. Adusi ng Agosto. August 12, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:36 ng umaga. 6:36. Opo. Monday. At medyo magandang panahon, maaliwalas, mainit ang araw ito. Nais ko lang po mag-vlog patungkol po dito sa impeachment kay Sara Duterte. Mainit po ito ngayon mainit na balita. Sisikapin ko po na iiwasan ko yung mga political issue. Pero hindi pwedeng hindi banggitin yung mga pangyayari. Opo, kasi history na kasi yan Yung history ay iyon po ang pagbabasihan ko. Gagamitin ko po ang Biblia. I-discuss ko po itong impeachment kay Sara Duterte. Hanggang maaari hindi ako magbabanggit ng political issue. Mga kababayan, mga minamahal, ay ito po kasing impeachment na ito ay kung titignan ito hindi maiwasan po yan Opo, hindi maiwasan. Kasi nga yung mga pangyayari ay masyadong masyadong grabe po Opo, masyadong grabe. Hindi pangkaraniwan at talagang marami ang sabihin natin na naloko o marami ang walang nagawa. Opo, walang nagawa dahil nga sa mga ang pwede kong tawagin yan na dahil sa kasamaan ng tao. Opo. Dahil sa kasamaan ng tao, wala talagang magawa ang mga institusyon o ang mga wala talaga Kaya nga ganyan. Palagay ko yan ay hindi talaga maiwasan yan. Aywan ko lang kung matutuloy yan o mangyayari yan. Pero naandun po ako sa posisyon na malaki ang tsansa na mangyari yan. At yan po ang tatalakayin ko. Hindi po ako magtatalakay ng politika dito, pero yung Biblia po ang gagamitin ko. Yung mga verses ng Biblia. At inaanyayahan ko po kayo mga kababayan, mga minamahal na pakinggan po natin yung sinasabi po ng Biblia. Opo, at ako ay natutuwa na po ako doon na may malaman tayo ng bahagya patungkol sa Biblia. Opo. Pero bago ang lahat, mga kababayan, mga minamahal, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po itong mga subscriber po Ito po sila batch number 2 po, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si AB Compio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, user NB, Parot Parot,
Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niyabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaveris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casle, Maria Rivera, Marudaan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin. Ito pala ngayon nagbunga na yung yung pinalabas ni Vlogcaster Armandin nung isang araw, yung nagdadala yung NBI director ng Region 11 na si Albao ay pumupunta pala yan sa ni Kibuloy doon sa church niya at binibigyan ng pira. At ang nag-aabot ng envelope na may pira ay si Arlene Stone. Iyan po ang patotoo niya. Ay, wala yan. Ang title ngayon ni Armandin muro-muro lang pala yan, hindi ba? Muro-muro lang yan si ano ba yun? Arcelito ata yan. Albao na Regional Director ng NBI. Ayan nga po dapat i-expose siya mga ganyan Opo, the best way to fight corruption is to expose them. Ayan po ang nasa Biblia. Wala na pong iba. I-expose lang natin sila. Hindi naman sila haharap yan Hindi haharap yan kasi takot yan Opo, katulad lang ni Kibuloy yan na alam niyang guilty siya at diniscuss ko na nung isang araw, kahit na pa 1 milyon ang supporter niya dyan, alam niya na guilty siya. O kahit na magtago siya sa mga tunnel, alam niya na guilty siya at hindi nawawala po yung guilty. Opo, yan ang diniscuss ko nung isang araw. Ituloy-tuloy ko lang po si Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira. Ito rin magaling ding bumanat ito si Christian Isgira pinapanood ko rin sila pero ang kasi wala na akong time Opo, ay sa dami nila mga 7 minutes ko lang sila pinapanood o 10 minutes bawat isa kasi kinukuha ko lang yung mga importante. Si PMT GR Vloggers, si Action Man,
si Roy Japantos, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Artat Ago, Dimjus Journey, kakamping ang batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Waldy Carbonell. Pero ang ginagawa ko po ay pag nagkuhan ako ay agad like ko po. Ito sila. Like. Pero mga subscriber na po nila ako. Mayroon namang certain amount ng time na pwede mo silang panoorin tapos makakounted ka na. O yung like mo makakount na. Ganun po yan. Kaya like po tayo para makatulong tayo sa kanila. Opo. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo sa ating tatalakayin. Itong impeachment kay Sara Duterte. Ako po ay naniniwala na yan ay hindi na maiwasan yan eh. Kasi nga yung mga pinagdaanan, yung mga inabuso nila, yung mga pinakulong nila o tinanggalan nila ng lisensya o ang dami po niyan eh. Ang dami. At may mga kuwan po yan, may mga kabig yan. Yun po ang gaganti dyan na hindi nila alam na nagtutulong-tulong sila. Yan po nakikita ko dyan. ABS-CBN ay sophisticated ang mga equipment nila eh. Bakit tinanggalan nila ng lisensya? Hindi ba? Na contrary po yan sa mga hinahangad ng mga tao. Contrary yan. Ang gusto natin, ang equipment ng broadcasting company ay sophisticated. Pero tinanggal nila. Oh, yun lang eh, hindi ba? Sabotahe po yan. Yang ginawa nila. Ang lahat po ng kumpanya ay gusto maging sophisticated ang broadcasting equipment. Pero ayaw naman nila. Ibinigay nila kay Kibuloy na puro mga volunteer ata ang mga naku po at walang mga equipment ata yan. O may equipment naman siguro ay galing ng China o kung hindi sophisticated. Yan po eh. O, pinabilanggo nila si Dilima, hindi ba? Sa kasong hindi naman ginagawa ni Dilima, ayan po ang mga pagbabayaran nila. At history po yan hindi po political dyan. History po yan. O, pinatanggal nila si Sirino na ang kaso ay hindi lang ata nawawala yung salin 15 years ago. Nahirapan po ako na doon po sa comment section ng Philippine Daily Inquirer, nilabanan ko yung mga DDS doon. Nahirapan po talaga ako. Pero ang sinasabi ko na lang ay walang pira dyan sa teaching profession kasi nagturo din ako ng engineering 7 taon. Wala pong pira dyan. Sakripisyo po yan. Teaching is a noble profession. Bakit nyo hahanapan ng salin yan? Bakit hahanapin nyo pa? Ay ano ang makukurakot niya dyan sa pagtuturo? Wala kako. Ang hanapan nyo ng salin, yung naka-assign sa custom at saka sa BIR. O kaya pwede sa teaching profession pero yung naandun sa mga opisina, yung mga yung humahawak ng budget, yun po sila. Mga personnel doon. Pero yung mga nagtuturo, wala pong pira dyan. Pero pinilit nila at ang ginamit nila ay yung kuwaranto. Ayan po eh. Ay ang dami po yan. Kung iisa-isahin ko dito ay hindi po ako matatapos. Si Trillanes, hindi ba? Nirebook yung niya eh. Yung pardon niya eh. Ay ang nilabang ko naman doon, bali yan eh. Ito si Trillanes, pinakamarami akong dyan. Yung mga comments doon sa
dati sa Facebook pa at saka doon nga sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Ang sabi ko ay bakit mariribok mo ang isang deklarasyon ng isang patay? Hindi ba? Patay na si si Noynoy Aquino eh. Paano mong iriribok yan? Oh, hindi ba? Paano mong iriribok? Wala ka ako yan. At yun na nga ay gusto pa nilang ikulong, hindi ba? Wala ba? Nawawala ba yung kwan? Sabi pa ni kwan ni Duterte nawawala ba yung application niya? Oh, ay kwan yan, null and void yan. Oh, from the beginning, hulihin yan. Naku po, ayan po ang mga pangyayari na history po yan Hindi po ako gumagawa ng kwento rito. Naandyan po yan. At yan sa dami niyan na inargabyado nila, ayan po ang balik sa kanila. Yan po ang nakikita ko. Pero mayroon akong nakikita na iba na ito nga, babasahin ko sa inyo. Hindi nila alam na gagamit sila ng Panginoon dyan. Opo, hindi nila alam na gagamit po sila ng Diyos. Kasi ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan po Hindi po ba? Mga kababayan, mga minamahal, sumagot po kayo. Ang pinakamakapangyarihan po ay ang Panginoon, hindi ba? Kaya lahat yan pwede na mangyari. Opo. Sa pahintulot ng Panginoon inaalaw niya, yan po. Matthew 10:29 na kung saan si Jesus Christ po ang nagsalita dito. Matthew 10:29, are not two sparrows sold for a copper of coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Pero babasahin ko po ng sarili kong pananalita. Are not two sparrows sold for a copper of coin, and not one of them falls into the ground unless it is allowed by your Father in heaven. Ayan po. Mas kabisado ko po yung ganong version inaalaw lang po kaya ganon. Alam ng Panginoon na yung ibon ay mahuhulog siya o mamamatay siya. Ganon po ang ibig sabihin yan. Yan pong sparrow ay ibon po yan na mura lang po yan. Nung bata ako ay binibili ko yan Opo. Ay yan po ang laruan ng mga bata noon Ay ngayon iba na kasi ang laruan mga cellphone na Yan po ang laruan namin noon at maraming nagbibinta yan sa palengke. Opo. Mura lang yan. Aywan ko kung ilan na yan. Baka 10 centimos lang yan noon Nung bata ako, baka 5 pa nga isang piraso. Pero nung lumaki na ako, may nakasama din ako na naguhuli niyan ng mga ibon. Opo, yan ang trabaho niya. Yan ang ikinabubuhay niya, naghuhuli ng ibon. Opo. Kaya alam ko yan hinuhuli yan Hinuhuli. Mura lang po yan ang ibig sabihin. Pero ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito ay hindi mahuhulog yan sa lupa nang walang permission sa Diyos. Ayan po, alam po ng Diyos yan na nangyayari. Daniel chapter 2 verse 21. Ito po and He changes the times and the seasons. He removes kings and raise up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding.
Ayan po ano. Pero ang gusto ko pong bigyan ng emphasis dito, ang Diyos po ang naglalagay ng king at nagre-remove ng king. He removed king and he set up kings. Ayan po. Kaya nga ako, ang kuwan ko dyan, pwedeng mangyari dyan. Kasi marami silang atraso na ginawa na kailangan pagbayaran nila. Basahin ko lang po ulit and he changes times. Sino po ito? Ang Panginoon po ito, no? And he changes times and the seasons. He removed kings and set up kings. Ayan po, yung version na kabisado ko. Hindi ba? He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Ayan po. The fear of the Lord is the beginning of understanding. Ayan po, the fear of the Lord is the beginning of understanding. Kung may takot ka sa Panginoon, doon ka lang magkakaroon ng understanding. Ngayon, kung wala kang understanding, ay wala kang knowledge. Kung wala kang knowledge, ay wala kang wisdom. Yan po ang sunod-sunod Ang pinagmumulan po niyan ay the fear of the Lord, yung takot sa Panginoon. Opo. Pero hindi nangangahulugan na yung takot na yan ay forever yan. Natatakot ka lang kasi nga ay makapangyarihan siya o talagang alam niya ang ginagawa mong kasamaan Ganun po yan. O because of his marvelous works, matatakot ka talaga. Pero later on, yung takot na papalitan ng pagmamahal. Opo. Mas dumadami yung pagmamahal kaysa dun sa pagkatakot. Opo. Ganun po yan. Kaya, yun, nagkakaroon ka ng knowledge, understanding muna, tapos knowledge, tapos wisdom. Ayun po. Romans, ito po ang ginagamit ng mga Duterte supporters noon na nilabanan ko po ito, no? Nilabanan ko. Yung Romans 13. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which is from God. The authority that exists have been appointed by God. Ayan po ang nakasulat. Ito po ang ginagamit nila. Pero hindi namang ang gusto kasi nilang palabasin noon, sumunod kayo o sumunod tayong lahat kay Duterte. Kasi presidente noon si Duterte at alam ko galing po ito kay Kibuloy. Ngayon ayaw na nilang gamitin Hindi na nila ginagamit Basahin ko lang po ulit para in my own words o yung kabisado kong version. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that God has established. Pero sa akin, God has allowed, and the authority that exists now have been established by God, or have been allowed by God, or permitted by God. Ganyan po. Ipapaliwanag ko lang po Ako po ay hindi naniniwala na nanalo ito si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. 100% po ako dyan. Hindi sila nanalo yan. Pero dinaya po nilang eleksyon. Gusto ba ng Diyos na mandaraya ang presidente o ang hari? Gusto ba yan? O magnanakaw? O mamamatay tao? Ay hindi po gusto ng tao yan. O ng ng Diyos. Ay hindi po gusto yan o nang aargabyado ng tao. Hindi po gusto ng Diyos yan. Pero inaalaw niya na pansamantala ay manungkulan sila. Yan po ang ibig sabihin yan. Dinaya po nilang eleksyon, pero nga ay kahit na masama yun o kahit na ayaw ng Diyos yun na mandaya sila, pero inaalaw. Pero bandang huli, yung
kasamaan na nakikita natin na nangyayari ay kayang baliktarin po ng Panginoon yan. At yan ang nakita natin kay Joseph noon, hindi ba? Pinagbili po si Joseph sa mga kalakal, sa mga negosyante, at si Joseph dinala ng Ehipto. At doon naman, ipinagbili naman siya. Hindi ba? Noong mga nangangalakal, doon kay Putipar. Na chief of the naman yun, yung prison guard. Si Putipar, general ng prison guard. Ay alam na natin ang istorya, hindi ba? Alam na natin. Nakursunadahan siya nung asawa ni Putipar, hindi ba? Riripin siya nung asawa ni Putipar na parang napakasama na talaga, hindi ba? Pero nang dahil doon ay to cut the story short, ay mga kababayan, mga minamahal, ay naging siyang chief prime minister ng Paro ng Egypt. Si Joseph po, siya ang pinakamataas na ministro o punong ministro nga hindi ba? Yung kasamaan na nangyari sa kanya, ginawa na kabutihan. Ganun po yan. Ngayon ito ay naglalaban-laban sila, hindi ba? Nandaya sila. Ngayon ay sila ngayon ang naglalaban-laban. Iyan po ang tinitignan ko ngayon na maigi. Opo. Kaya nga kako, hindi ako gagamit ng politika dito kung hindi yung mga pangyayari. At ito pa, ginagamit nila kasi ang salita ng Panginoon Kaya pagbabayaran nila yan. Ako, ginagamit ko ang salita ng Panginoon, pero mayroon akong dinidiscuss. At iniiwasan ko po na gagamit ng salita ng Panginoon kung walang kwintang bagay ang i-discuss ko. Ito nga, ang paborito nila, hindi ba? Obey governing authority. Ay bakit hindi sila mag-obey sa ICC? Hindi ba? Governing authority po ang ICC Bakit iti Sukibuloy? Ayaw niyang humarap ngayon sa husgado, hindi ba? Ayaw niya Kasi alam niya na guilty siya. Obey governing authority ba yan? Hindi Ang ginagawa niya, nilalabanan niya ang authority. Ayaw niyang humarap kasi nga ay hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya dyan Mabuti sana kung isa lang ang nagkukumplain ay ang dami na niyan pala Minulista niya, hindi ba? At dinidismiss naman ng mga prosecutor dyan sa Davao City, hindi ba? Ayan nga ang city na questionable talaga hindi ba? Yang city na yan? Ayun pala si Kwan dyan ata naka-assign yung si Albao, yung NBI Regional Director Albao. Binibigyan pala yan ni Kibuloy, hindi ba? At nag-abot ng sobre, hindi naman binilang, ang nag-abot ng sobre ay si Arlen Stone, hindi ba? Nagpatotoo siya. Binibigyan niya kanya ng pira. Ayan na po, iimbestigahan na ata Ayan na po Kaya nga itong City of Davao ay talagang kung ito parang aywan ko kung anong klase yan. Exodus 3:7. Lahat po ng nangyayari dito ay nakikita po ng Panginoon yan. Kaya nga ang sinasabi ko, kaya niya kasing malaman walang natatago sa kanya. Kaya kaya niyang sisingilin yan. Kaya nga ako naniniwala ako na pwedeng ma-impeach yan kasi marami silang utang na dapat na pagbayaran. Opo. At palagay ko hindi mamamatay ang tao hanggang hindi naipakita ng Panginoon na mali yung ginawa niya. Opo. Palagay ko lang pero mayroon talaga sigurong namamatay na
one of a million siguro o bihira yung ganun. Pero talagang ang masasabi ko ron ay sila ay ipinagkaloob na sa demonyo o kay Satanas. Mayroon po ganong tao na talagang hinayaan na. Opo. Pero ay yung mga anak niya ay hindi naman siguro ay baka malalaman din na mali yung pinaggagawa nila. Ayan po. May pagsisingil po eh. Opo, ang Diyos. Ito po Exodus 3:7. And the Lord said, panahon po ito ni Moses nung kinukumbinsi ng Diyos si Moses na pumunta doon kay Paro na sabihin na palayain yung mga Israelita, hindi ba? O bigyan sila ng pagkakataon magsamba sa ilang. Ayan po. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt and have heard their cry because of their taskmaster, for I know their sorrows. Ayan po. Ayan po nakasulat. Basahin ko lang po sa aking sariling pananalita na yung version na kabisado ko. And the Lord said, I have seen the oppression of my people who are in Egypt, and I have heard their cry because of their... Ito, Paro ito eh. Because of the Egyptian. Yan po. And I know their sorrows. Alam niya kung bakit sila, kung ano ang mga hinaing nila. Ayan po, hindi ba? Ngayon, kinuha ko po itong verse na ito kasi marami na po naghihinaing eh. Opo, marami na po eh, ay baka umabot na po doon sa langit ang mga complaint ng mga tao. Lalo na yan, walang magawa ang tao eh. Dinaya nila ang eleksyon. O, hindi ba? O, dinaya nila. O, ay magkukumpin ang mga tao. Ganun po yan. O, ang dami nilang pinabilanggo, ang dami nilang pinapatay. Yung history na po yan ha. Yung 30,000 plus na pinagpapatay nila. Na ang pinakamasama pa dyan ay kung lang pala yun. Ploy lang para maniwala ang tao na kontra sa droga. Pero ang katotohanan pala yan ay sila pala yung drug lord eh. Ay, pagbabayaran po nila yan. Opo. Yung mga kasanggan nila, yung mga galing ng China, ay kaibigan pala nila eh. O. Kaya doon magtataka, ay ang daming nagsasabi, pati si Colonel Arcierto, hindi ba? O. Drug lord pala yan, si Duterte, sabi niya eh. O, kaya gusto siyang ipapatay kasi nahuli niya eh. O, gusto siyang ipapatay. Ganun po yan. Pag sama-samahin po natin yan, ay baka umabot na sa langit yung mga complaint ng mga tao. Yan po ang sinasabi ko. Kaya nga, naniniwala ako na baka ma-impeach yan. Opo. At yan lang po kayo po, kung ano ang paniniwala nyo, mga kababayan, mga minamahal, ay isulat nyo dyan at sasagutin ko. Opo, sasagutin ko. Pero ako, sa ngayon, yan ang paniniwala ko kasi may Biblia po ako na pinagbabasihan. Ayan po at yung history. Hindi po political ito, hindi. History po talaga. At dalangin ko po na yung mga nakikinig sa akin ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po.